Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Handa na po ang bawat isa. Alam ko, handa palagi ang anak ng Diyos. Amen. 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 Tayo po'y tumayo. Ayan. Hindi tayo. Ayan. At magbatihan tayo sa bawat isa. Sa aklat ng Salmo, sa pinakahuling chapter ng Salmo, chapter 150. Chapter 150 verse 1 to 6. Amen. Natagpuan na po ba ng bawat isa? Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Sabay-sabay po natin itong basahin. Salmo chapter 150 verse 1 to 6. Verse 1. Purihin ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa kanyang templo, purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan, purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga gawa, purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay, purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga trumpeta, purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira, purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamburin at mga sayaw, purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kweldas at mga plauta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tutugtog na kopya. Ang lahat ng mabuhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Purihin ang Panginoon lahat ng ating buhay. Sa buhay po natin, mapupurihan ang ating Diyos na buhay. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magsambit tayo ng papulit. Magpasalamat sa ating Diyos sa buong linggo na nakalipas na patuloy ng paggabay at mag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, idinako mo kami ang aming mga panyapak, ang aming mga buhay sa lugar ng iyong bahay-sambahan, sa lugar ng Lucio, Panginoon. Upang malayong makapagpuri, Panginoon, sa inyo. Sama-sama kami, Panginoon, na makikinig ng iyong buhay at mandang salita. Sama-sama kami, Panginoon, makapanalangin, Panginoon. Sama-sama kami, O Diyos, na ipaparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ang pagmamahal, Panginoon, na nagmumula sa inyo, O Diyos, na patuloy namin maranasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon, yung pinagkaloob, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, nakalipas ng Diyos. Nandiyan ka palagi, Panginoon, handang magapay, mag-ingat, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa oras na ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon, patuloy ka namin lalo pang mas maranasan, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, na ito ang aming makita, Panginoon, ang iyong kaningningan, ang iyong kaningningan mo, Panginoon, ang aming makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaunawaan, ang aming mga isip, Panginoon. Upang anumang aming mapapakinggan sa oras na ito, Panginoon, maging rema sa aming Panginoon, maging may isa pamuhay namin ito, O Diyos, araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Tanging sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Tanging sa iyong kapurihan lamang, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagamitin, Panginoon. Mula sa umpisa, Panginoon,
hanggang sa huli pa, hanggang sa closing prayer, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Nawa, O Diyos, magamit ang aming mga buhay, Panginoon, tanging sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon. Marapat dapat lang namin, Panginoon, na maibigay sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Maraming salamat. Minsan pa, patuloy namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Amen? Amen! Ang buong-buo na puso ng kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ibigay po natin the best na pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Purihin ang pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! Napawalan naman tayo sa pag-awitan ng ating kapatid na si Sister Jigden Garamay. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sa umaga pong ito, tayo po'y magpuri. Ibigay po natin yung pinakamabuting pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po. Sabi po tayo ng mga papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kamutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa inilasan mo ng kalooban sa bawat isa sa kalakasan mo. Hallelujah. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat
Shadows in the light of you.
Amen. Purihin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tunay nga, ang mga anak ng Diyos ay laging masaya. Amen. Tunay nga, ang mga anak ng Diyos ay laging masaya. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon po, sabihin mo nga sa iyong katabi, kamusta ka, kapatid? Kamusta ka, kapatid? Anong sabi? Okay lang daw. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ay dadako na sa paghahayag ng kabutihan sa atin ng ating Panginoon sa buong linggo na nakalipas, yung ginawa sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Handa na po ba tayong maghayag ng kabutihan ng ating Panginoon? Amen. Purihin ng Panginoon. Sige po, kung sino po ang nais, magpasalamat sa ating Panginoon sa nagawa sa Kanya ng kabutihan ng ating Diyos sa buhay. Sige po, tayo po ay maghayag ng kabutihan ng ating Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos na buhay. Sige po, ako po muna. Alam ko ay meron tayong sasabihin. No? Alam ko mayroong sasabihin ng bawat isa. No? Inaano lang, sinusunod-sunod lang. Ayan. Sige po, ako po muna. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sa, hindi lang sa buong linggo. No? Simula nung ako ay naoperahan, kapasalamat ako sa buhay ng mga katrabaho ko na ginagamit ng Panginoon upang ako ay matulungan. Ako ay hindi na makabuhat ng mabigat. Kumbaga, sa trabaho ko, nagpupunas na ako ng bote. Punas-punas na ako ng bote. Dahil hindi na talaga ako pwedeng magbuhat ng mabigat kasi napakanipis na ng nasa spinal cord ko. So kapag sobrang bigat pa, baka mag-meet na yung dalawang buto. Baka magasgasan pa. So, pasalamat ako sa buhay ng mga katrabaho ko na ginagamit ng Diyos na sila na mismo nagsasabi na ako na magbubuhat yan. Ako na dito, huwag ka na magbubuhat. Purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Na sa kanilang mga malasakit sa bawat isa. Sa bawat isa po sa amin, lagi sinasabi sa aming leader, maglagi tayong magtulungan kasi isang team tayo. Amen. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Lagi tayong magtulungan, lagi tayong magkaisa, lagi tayong magmahalan kasi tayo yung mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino po po ang maghahayag ng kabutihan ng Diyos? Ayan. Ating kapatid na si Ate Kim. Amen. Purihin po ang Diyos. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon kasi last week po, weekends, ay binigyan po kami ng Panginoon ng pagkakataon na makita ulit si Papa. And based po sa nung last nakita ko po kay Papa, parang grade 11 pa po ata ako. And purihin po ang Diyos kasi parang 7 years kaming hindi nagkita kasi simula nung nag-aaral ako dito. Umuwi man ako sa Pilipinas pero hindi ko siya nakikita kasi seaman si Papa. So hindi talaga nagtatagpo yung oras namin. Pero purihin ng Diyos kasi kahit na kami nasa ibang bansa ay binigyan niya kami ng pagkakataon na magtagpo. And sa 7 years namin hindi nagkita, 7 hours lang kaming nakapag-banding, ganon. Pero kahit na 7 hours yon, yung 1 hour is equivalent nga ng 1 year, sabi ko nga. Purihin naman ang Panginoon kasi yung sa 7 hours na pagkikita namin is, alam mo yung parang hindi nagkulang ang Diyos na bigyan kami ng sapat na oras para makapag-band. And madami man nangyari, pero alam mo pag nakita mo pa rin talaga yung isang tao, lalo na yung magulang mo, is lahat ng nararamdaman mo sa kanya, parang mawawala, parang isip mo, parang kulang. Pero, salamat sa Diyos kasi, alam mo nung umuwi nga ako, sabi ko, may galit kasi kami dati talaga sa kanya, pero sabi ko, Lord, ba't kulang? Pero, alam ko na bibigyan pa rin kami ng pagkakataon ng Diyos na makapag-banding pa ng mas mahaba. Ano ba yun? Ayoko umiyak.
Pero hindi ko mapigilan yung saya din na naramdaman ko na nakita ko talaga si Papa. At purihin ng Panginoon, sa Kanya talaga lahat ng papuri. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Ayan. Kapag usapang pamilya, ako, napakababa din ang buha ko dyan pagdating sa ganyan. Hanggat nakikita natin ang mga magulang natin, mahalin natin sila. Hanggat nandyan pa sila, no? May mga times talaga kung saan may mga hindi pagkakaunawaan, pero purihin ng Panginoon. Dahil nandito ko ngayon. Diba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Diba? Honor your father and your mother. Mahalin niyo sila. Diba? Hanggat nandyan sila, mahalin niyo sila. Amen? Hindi lang basta tayo nagpapadala, diba? Bagkos ipakita natin sa kanila na mahal natin sila. Amen? At iparamdam natin na nagmumula sa ating mga puso. Amen? Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sige po. Sino pa po ang nais? Ayan. Magpasalamat ang kabutihan. Ayan, si Sister Madel. Ang sunod-sunod din. Amen. Yung nanay at tatay. Okay naman sila. Pero, napasalamat talaga ako sa Panginoon kasi mahirap pag yung relate na sa family mo yung pinag-uusapan kasi nga malayo tayo. At salamat sa Panginoon kasi yung lolo ko, nasa 75 mahigit na siya at may mga problema na sa health. Pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ma-meet pa sila, makita pa sila at makasama pa sila. Kaya lagi lang talagang lapit sa Panginoon at kung ano man yung maging desisyon ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi natin pwedeng questionan ng Lord na bakit dito pa siya nakikita, hindi pa siya nakakabanding. Laging nasa Panginoon pa rin yung kalakasan. At nagpapasalamat din po ako sa trabaho ko kasi nagpray ko talaga sa Panginoon na ayoko nung nakaraan kong work na yung oras, yung araw. And then sabi ko sa Panginoon ko yung kalooban niya. And ayun, lagi lang tayo magtiwala sa Panginoon, mag-wait sa Kanya at mag-desire tayo na mag-ask tayo ng more, mag-demand tayo sa Panginoon na Lord, alam ko ito yung deserve ko at alam ko hindi yung gusto mo sa akin. Kaya ayun, yung sa trabaho ko kahit lahat sila puro lalaki, lahat sila puro Taiwanese, sila yung nag-a-adjust sa akin. Sila yung nag-a-adjust sa akin. Kaya ayun, salamat sa Panginoon kasi yung favor ng Panginoon talagang nasa ating lahat yun. Kaya i-grab nyo yun at laging yung iisipin na hindi sa kakayanan mo, hindi dahil madami kang pinag-aralan kasi mga kasama ko mga PhD, mga masteral. Pero yung work namin pare-pareho lang. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa kanyang kong papuri. Amen. Purihin ng Panginoon. Nung nabanggit po niya, no, marami kadugtong yung pangalan, PhD. Pero isa lang sa atin, anak tayo ng Diyos. Amen. Amen? Purihin ng Panginoon. Meron pa po ba? Ayan po, naghahanda na po para sa susunod. Ayan, naghahanda na po para sa susunod. Sige po, tayo po ay dadako na. Purihin ng Panginoon, dadako na po tayo sa pagbibigayan. Handa na po ba tayo magbigay na nagmumula sa ating mga puso? Amen. Pangunahan po tayo ng ating kapatid na si Sister CJ Ruiz. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang handog. Mahalaga na tuwing tayo nagbibigay, we have that cheerful heart so that God will receive our giving unto Him. Let's pray po. Panginoon, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na nagbibigay po sa amin, narito po kami, pinapanalangin po namin ang inyong mga handog, Panginoon, para sa inyo. Naniniwala po kami sa may pananampalataya sa inyo na tinanggap niyo na po ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lugaring ng Lucio at tulungan patuloy palagi, Panginoon. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y magkaloob na.
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan, bago po tayo makinig ng buhay at salita ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Ayan, tayo po ay may bisita po tayo. Ayan, bisita. Ayan. First time dito sa YouTube? Hindi. Pero first time ko siya nakita. No? Mula sa Tunan. Mula sa Tunan. Sige po, tayo po tayo. Ayan. Kasi yung sister, Wesley. Ayan, si Ate Maria. Ayan, palakpak po sa ating Panginoon. Mula Tunan. Pero sa Giating sila. Giating, di ba? Ayan, dito sila ngayon kasama natin magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Ayan. Tayo po ay makikinig na sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Excited na po ang bawat isa? Amen. Amen. May pagtuturo ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Tayo po ay mag-relax. Ayan, relax lang po natin. Ayan, tayo tayo maayos, po tayo ng maayos. Ayan, natatawagin ko na po ang lingkod ng Panginoon mula Pilipinas, ang ating missionary pastor, ating mahal na pastor, Pastor Eduardo Tejada. At yun sa ating Diyos ng buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Isang napakalaking kagalakan po na maimbita dito sa lugar niyo. Salamat po sa Panginoon dahil nakita ko na ang lahat ng bagay ay nagkakalapit-lapit para sa ikaluluwa natin. Amen. Hindi ko po akalain na makakapunta ako dito. Akala ko hanggang Pongsan lang ako, pero dahil ang biyaya ng Diyos ay talagang hindi natin kayang maunawaan. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Sa inyo pong mga Biblia, makapagbukas po kayo sa akin sa Isaiah chapter 55, verse 6 and 7. Kung hindi po masumpungan, maaari po tayo ito ngayon. Hindi na kapagkalang sa salita ng Panginoon. Amen. Nakita na po ba? Isaiah 55, verse 6 and 7. 6 and 7. Hindi po, sabi po dito sa 6 and 7, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang mahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ay po'y manalangin. Aming dakilang Diyos sa mahabagin sa lahat. Salamat po sa oras na ito na dahil naniniwala ako, meron kayong gagawin, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy na ang iyong salita ang humubog sa bawat isa. Tago niyo po ako sa inyong likuran dahil wala naman talaga akong magagawa. Pero ang salita niyo na iahasik niyo sa umagang ito ay magiging isang malaking binhi sa bawat puso ng bawat isa. Maitanim nga ito sa pinakamatabang parte upang sa paglabas nila sa lugar na ito, dala-dala nila ito at magiging pag-asa, kalakasan at paalala, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po. Mapatuloy namin kayong maparangalan, madakila at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Makaupo na po ang bawat isa. Sabi ko nga po, isang malaking kagalakan po dahil napakalayo po ng Pilipinas papunta rito. Pero isang bagay po, walang imposible sa Panginoon. Kung inyo pong nagtatanong, bakit ba ganito yung mensahe? Sabi nga rito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit. Sinabi po doon, hindi po ba? Sa panahon po natin ngayon, wala po ba kayo napapansin? Sa ating kapaligiran, sobrang init na. Marami na po ngayon ang may heat stroke. Kung sila yung mga Kristiyano, papunta na sa langit. Marami na po ang nagbabago sa ating kapaligiran. Ang tanong, kamusta na po ang pananampalataya ng bawat isa? Hindi po dahilan na umaattend kayo tuwing linggo, sapat na yun. Ulitin ko po,
hindi po sapat na umaattend lang kayo ng linggo. Ligtas na kayo. Kasi po, nakatingin po ang Panginoon sa puso ng bawat isa. Ano na ang ginagawa niyo kapag araw ng Lunes hanggang Biyernes o hanggang Sabado? Nakatune in pa rin ba ang ating puso at isipan sa Panginoon? Kasi po marami po ngayon simbawi. Alam niyo po yung simbawi? Pagkasimba, umuwi, tapos na. Nagawa na niya yung part niya. Nakapagsimba na siya, nakapag-ikapo na siya. Kung siya man ay kumakanta o tumutugtog, nagawa niya na, akala niya tapos na. Pero ang sabi po ng Panginoon, hanapin natin siya habang siya'y matatagpuan. Kasi po darating ang araw na kahit tumawag tayo sa Panginoon, wala na. Amen? Marami na po ngayon ang nawawala ng pananampalataya. Bakit po? Kung manunod tayo ng YouTube, yun nangyari sa nasunog sa California. Bakit po ba nasunog? Kilala nila si Jesus, pero blasphemy yung ginagawa nila sa Panginoon. Yung nangyayari sa ibang bansa na sinasamba nila ay ang diablo. Hindi po ba? Hayagan na ngayon na sinasamba nila ang diablo. Alam niyo po sa California kaya po nasunog yun? Dahil kasi ipinakikita nila na ang Diyos ay alien. Kaya ang sabi rito, hanapin natin siya habang may pagkakataon. Tayo mga pinili, hinirang. Amen? Amen. Tayo mga pinili at hinirang, maari pa rin tayong mahulog. Amen? Kasi po, ang sabi rin, nabanggit ko nga kay Pastor Joey kanina, naalala ko lang din sa 1 Peter chapter 4 verse 17 nga, tama. 1 Peter. Kung meron po kayo mga ballpen, notebook, maganda po i-note nyo para pag uwi nyo po sa bahay, mapaggulay-gulay nyo. Hindi po ba? Sabi po rito sa 1 Peter chapter 4 verse 17, dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Sino po ba yung sambahayan ng Diyos? Sino po ba? Amen. Tayo po yung tinutukoy dito. Sabi rito, at kung sa atin ito ay nagsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balitang ito? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Mga kapatid, bakit ba tayo naririto? Bakit ba kayo nagsisikap na umattend, bagamat pagod kayo sa trabaho, may mga overtime, nagsisikap kayong umattend? Ano ba ang dahilan nyo? Meron po bang pwedeng magsabi? Ano ba ang dahilan nyo? Bakit kayo naririto? Dahil ba meron kayong crush? Dahil meron kayong pagkakataong magkita ng yung loved ones? Yun ba ang dahilan? Ano po ba ang dahilan natin? Ano po ba ang motibo niya sa pagsisimba? Ano ba yung aim natin? Hindi po ba ang aim natin yung langit na bayan? Pero ang sabi dito, kung tayo ng mga lingkod ng Diyos, kung tayo ng nakakilala sa Panginoon ay pwede pang mahulog, paano pa kaya yung hindi mga ligtas, yung mga hindi nakakilala? Mga kapatid, kukunti na lang ang panahon. Napakaikli na lang. Nung ako ay bata, 59 years old na po ako. Nung ako ay bata, narinig ko na malapit nang dumating ang Panginoon. Maging pag binasa mo sa New Testament, sinasabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Ngayon po, malapit na malapit na malapit na malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi kung mababasa nyo ang Matthew 24, sino po ba yung nakabasa ng Matthew 24? Wala po bang nakabasa ng Matthew 24? Wala po ba? Hindi po nababasa. Buksan natin po. Matthew 24. Ito na po yung sinasabing tanda. Kaya sabi, hanapin natin siya habang may pagkakataon.
Matthew 24. Anong sabi po? Sabi dito sa verse 4 muna po tayo. Sabi, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Kasi po nagtatanong yung mga alagad kung kailan mangyayari. Kung kailan mangyayari na darating muli ang Panginoon at ang kanyang mga anak ay kukunin niya. Amen? Yung lahat ng kanyang anak ay kukunin niya papunta sa langit. Ang sabi po rito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami na po ngayong mga sekta, mga relihiyon na nagsasabi na okay lang na magkasala kasi pwede ka na humingi ng tawad. Pwede na yung gumawa ka ng masama kasi ligtas ka na. Naniniwala ko ba kayo doon? Yun ang tinuturo ng grace eh. Na kahit gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng mali, ligtas ka na. Meron nga akong nakita na yung uma-attend ng service, naka-short lang. Walang paggalang sa Panginoon. Tayo nga, bago pumunta sa pulpito, hinuhubad pa natin yung sinelas natin. O yung sapatos natin para ano? Para paggalang sa ating Panginoon. Pero marami na po ngayon ang hindi na gumagalang sa Panginoon. Ano po yung sabi po rito? Sabi sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Sabi, kahit na mga ligtas na kayo, marami pa rin ang maililigaw, halinturo. Dahil gusto nyo yung sinasabi, pabor sa inyo, kaya ini-embrace nyo. Kaya yung iba umaalis, ayaw nilang masaktan kapag may sinasabi yung pastor na mali yung kanilang ginagawa, umaalis sila. Doon sila pumupunta sa maling turo na pabor sa kanila. Marami pong darating na ngayon na ganyan. Ano pa po yung sabi? Sabi, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyan, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Nangyayari na po ba na may mga gera? Hindi po ba? Ito nga Taiwan ay sabi nung aking Bible studyhan ko, sabi niya, Pastor, malapit na ang gera sa Taiwan. Kasi ang China ay gumagawa na ng mga armament o mga panlaban para digmain ang Taiwan. Nababalita po rito yun, di po ba? Pero ayaw pumayag ng Taiwan na mapasakop ng China. Pero sabi ko, ROC, may nakalagay, Republic of China. Di po ba? Pero Taiwan siya. Maraming ginagawa ang China para masakop ang Taiwan. Nakikita natin, siguro ay last year, nung nasa Anan pa kami, hindi pa lumilipat, maraming mga pabrika ang isinara sa lugar ng Anan. Dahil kasi hindi in-embrace ng presidente nyo rito yung mga panukala ng China, kaya isinarado nila yung mga factory. Hindi na sila nagsusupply. Kaya marami yung nawalan ng trabaho na pinauwi. Ginagawa ng China ron para ano, ginigipit. Para ano? Para masakop nila ang China. Isa na po yung sign. Maraming gera. Tignan niyo po yung Lindol. Sunod-sunod na. Kinatatakutan sa Pilipinas, yung the big one. Marami na sa lugar ng Pilipinas ang nililindol. Marami sa iba't ibang lugar ang nililindol. Nakikita na natin yung sign. Pero ang tanong, marami sa atin ang nakakakita ng mga signs. Pero ini-ignore natin. Amen? Binabaliwala. Gagalit yung ano. Binabaliwala po natin. Nakikita na natin yung signs, pero hindi natin talaga binibigyan ng kahulugan sa puso natin. Kaya ang sabi rito, habang may pagkakataon, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag na po yung dito po kayo mag-focus. Marami pong ginagawa ang kaaway para guluhin tayo, para mawala tayo sa focus sa Panginoon. Ito po isang paalala. Hindi ko alam kung bakit ganito yung mensahe ng Panginoon. Pero isang bagay po, mahal tayo ng Panginoon. Ang nais niya, makapagpatuloy tayo na nakatingin sa Kanya. Ano pa po yung sinabi rito?
Sabi po doon sa verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Pasimula pa lang yung nangyayari. Meron dito sa verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito. Lalaganap ang kasamaan, kaya manlalamig ng ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang isang susi po yung manatili tayo sa Panginoon. Na habang may pagkakataon, habang hindi pa gaanong napakahirap, kasi po sa China pinagbabawal na ang magbasa ng Biblia. Sabi nga nung naalala ko noon kay Pastor Paul, marami dun siya sa kanila na magagather. Tapos, laging may birthday. Tuwing meron silang service, may birthday. May nakahandang cake. At yung iba, para lang makapagpupuri, magsiswimming, lulupok dun sa ilalim ng tubig, dun sa sisigaw, para lang makapagpuri sa Panginoon. Hindi pa naman tayo ganyan. Kahit saan lugar tayo, pwede tayong magpuri. Hanggat maluwag pa, mga kapatid, huwag tayong magpakampante. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, hindi natin alam ang oras, ang taon, ang buwan, kung kailan darating ang Panginoon. Ang tanong, kung dumating ba ang Panginoon, ligtas ba kayo? Taas ang kamay. Amen. Taas natin ang kamay natin na may pananampalataya at kung meron man tayong itinatagong lihim o mga tinatagong kasalanan o mga pagkukulang natin sa Panginoon, meron pang pagkakataon. Alam niyo po yung mga mali nating desisyon, huwag nating panatilihing mali. Gawa tayo ng paraan na maiayos, masakit man. Bakit po masakit man? Nawa sa inyo, walang ganun. Ano? Yung may mga relasyon na meron ng asawa sa Pilipinas, yung babae o yung lalaki at may relasyon pa rin dito. Nawa, wala rito. Mga kapatid, kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nating dayain ang bawat isa. Kaya nating itago yung sarili natin sa paningin ng iba. Yung mga lihim nating ginagawa. Pero sa mata ng Diyos, sabi nga doon sa mga Aral chapter 12 sa dulong-dulo, lihim man o hindi man ito hayag, nakatago, ipagsusulit natin sa Panginoon. Sabi, lalaganap yung mawawala ng pananampalataya. Lalaganap yung walang pag-ibig sa kapwa. Maraming kabataan dito. Sabi nga ng ating MC kanina, kamusta na yung relasyon natin sa ating mga magulang? Kamusta na po ba? Nakapag tumawag ba tayo? Kaya tayo tatawag dahil hihingi lang tayo ng pera. O kaya lang tayo tatawag sa kanila dahil may kailangan tayo. At kapag mayroong sinasabi sa atin yung magulang natin, mas mataas pa yung tono ng boses natin sa kanila. Kasi po darating yan. Lalo't kayo na nagtatrabaho at yung pamilya nyo ay hindi o nasa middle class o kumbaga mas mababa pa. Dahil kayo ang nagtatrabaho, kayo na yung may boses. Kayo na yung nasusunod. Dahil kapag hindi kayo nasunod, hindi kayo magpapadala. Meron bang ganun dito? Huwag nawa. Siguro sa kabilang simbahan. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, igalang natin ang ating mga magulang. Tulungan tayo ng Panginoon na ano man yung nangyayari sa inyo. Alam niyo po bang kumukupas ang katanyagan? Lahat tayo ay tumatanda. Lahat ng bagay na ipinundar natin pwede mawala sa isang iglap. Magpatayo ka ng magandang bahay, maraming sasakyan, magagandang gadgets. Isang linggo lang yan, wala na yan. Maari siyang mawala. Pero kung pag-iipunan mo, katulad ng sinasabi rito, hanapin natin siya habang may pagkakataon. Nagpupundar tayo ng kaharian natin sa langit.
Kasi hindi naman tayo talaga tiga rito. Alien tayo rito. Sa langit na bayan tayo. Amen? Doon tayo sa langit. Kaya nga naririto kayo eh. Hindi po ba sa isang kumpanya ba, ilan ba ang nagtatrabaho? Meron bang 100? Meron bang mga 50? O 5 lang kayo sa isang kumpanya? Di ba marami? Pero iilan lang ang pinili ng Panginoon. Pero mga kapatid, isang obligasyon po natin na nakakilala sa Panginoon, sabi dun sa 1 Timothy, nais niya na lahat ng tao ay maligtas. At isa sa inyo, bawat isa sa inyo, ang mandato ng Panginoon na sabihin niyo yung kabutihan ng Panginoon. Kasi pananagutan ninyo ang mga dugo ng mga hindi niyo nasabihan ng salita ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi, hanapin natin siya habang may pagkakataon. Kasi yung kaligtasang tinanggap natin, maaari nating mabitawan, mahulog kapag nagkamali tayo. Hindi po ba? Ano po sabi dun sa Roma chapter 13 verse 11? Ito sinasabi sa Roma 13:11. Isa pa pong kailangan natin, meron dapat tayong Biblia. Hindi tayo dapat lang nakatingin sa monitor. Meron po dapat tayong Biblia. Bakit po? Ang Biblia po ay salita ng ating Panginoon. Kung ang Biblia nyo ay bago pa rin, magmula nung binili nyo nung nakaraang taon, ibig sabihin hindi nyo binabasa. Amen? Ano po sabi rin sa Roma chapter 10? Roma 13:11. Gawin niyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong una tayong sumampalataya sa Kanya. Ilang taon na po ba kayong mga Kristiyano? Meron na po bang 5 years, 10 years, 3 years? Sino po yung 2 years na nakakilala sa Panginoon? Wala po. Pinakamatagal po, ilang taon? Si Brad Timot, kasi bata pa lang yan, lingkod na ng Panginoon. Yung 1 year po, meron po ba? Wala sa inyong ano. Mga kapatid, sabi dito, panahon na para gumising tayo. Kung dati tinanggap natin ang Panginoon, sabi doon nung pinatanggap tayo, tanggapin mo si Jesu Cristo bilang sariling Panginoon, ligtas ka na. Hindi po ba? Magpabautismo ka, ligtas ka na. Pero hindi po yun ang batayan. Sabi dun sa sumunod na verse, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kalaki po nun yung ginagawa natin kapag tayo ay nag-iisa, kapag tayo ay may kasama. Sabi ko nga, ano na ang ginagawa nyo kapag nandun kayo sa trabaho, ng Lunes hanggang Sabado, at pagdating nyo rito ng Linggo, banal kayo. Hindi po ba? Kung titignan mo kayo, parang hindi kayo makababasag ng pinggo. Ang babait. Ang tanong, nung Lunes ba, pagpasok mo, nagbabasag ka ng plato? Hindi po ba? Hindi mo maipakita sa katrabaho mo na ikaw ay Kristiyano. Hindi mo maipakita doon sa kasamahan mo na ikaw ay lingkod ng Diyos. Dahil yung ugali mo mataas. Ayaw mong malalamangan. Na kapag nakita mo yung katabi mo na medyo pabanding-banding, nagagalit ka. Kanya-kanya po ang kaligtasan, mga kapatid. Sabi rito, hanapin mo siya habang may pagkakataon. Manalangin ka sa Kanya habang nakikinig pa ang ating Panginoon. Bakit po? Darating ang araw kapag ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan. Sabi doon sa Isaiah 59,
magkakaroon ng barrier na hindi na makikinig ang Panginoon. Ibabaling niya na yung kanyang paningin sa iyo. At anuman ang ipanalangin mo, hindi na siya makikinig. Kaya ang sabi dito, habang may pagkakataon, ayusin na natin yung ating pamumuhay. Baguhin na natin ang ating mga ginagawa sa harapan ng Panginoon, maging sa ating kapwa. Oo, maaari kang makipagkaibigan sa kapwa mo, mga Kristiyano. Pero kapag sumama ka ba doon sa mga hindi Kristiyano, kamukha yung mga outing-outing na mga company, at nagkaroon ng inuman, o may mga ginagawang kalokohan, sasama ka ba? Hindi po ba? Kapag ikaw ay mahinang Kristiyano, minsan umaagos, sumasama lang tayo dun sa agos. Ang sasabihin natin, minsan-minsan lang naman. Pero sa mata ng Panginoon, oo, pwede tayong patawarin. Kaya lang may consequence. Maaring yung ipinapanalangin mo na dapat ibigay na sa iyo, o dapat makamtan mo na yung biyaya na dapat na ibigay sa iyo, nagkakaroon pa ng hindrance, o kaya nalalagpasan ka ng pagpapala mo. Naranasan ko po kasi yan. Meron pong way back 2 years ago, meron pong nagsabi sa akin na may ibibigay siya, pantulong. Siyempre po, expected ko, may tutulong, dito ba? Meron po akong nagawang kasalanan. At ang sabi ng banal na Espiritu sa akin, hindi mo matatanggap. Pero dahil sa isipan ko, Panginoon, hindi. Binigay mo na yun. Para laban, bawi pa. Pag binigay mo, babawiin mo. Pwede pong mangyari. Alam niyo po yung kausap ko, sabi niya, makikita kami sa SM. Sabi ko, tuloy na tuloy, makikita na kami. Isang tricycle ko lang, nasa SM na ako. Siya galing Bulacan. Alam niyo kung tinatawagan ko siya, papunta na ako ng SM, hindi ko na siya makontak. At parang nawalang bula, na hindi ko alam kung ano nangyari. Ilang beses na akong tumatawag, ring lang ng ring yung phone niya. Akala ko na-aksidente, ano nangyari. Tapos nung nag-usap kami, parang wala siyang naalalang ibibigay siya. Wala na. Na imbis sana ay gagawin ko ay pagpapala. Pero hindi, pagpapalo ang naranasan. Kaya mga kapatid, alam ng Diyos ang pinagdaraanan ng bawat isa. Alam natin ang tama at mali. Malalaki na kayo. Kaya nga kayo na dito, nag-desisyon kayo na ayusin yung buhay niyo, hindi po ba? Kung sa Pilipinas, kulang kayo sa pinansyal, dito kayo nagpunta para makapagpaaral, makapagtrabaho ng mas maganda at kumita. Unang-una, makatulong sa pamilya. Maranasan nyo yung mga kailangan nyo dati na hindi nyo makamtan, ngayon nararanasan nyo. Kaya lang, spend wisely. Sabi ko nga, lahat ng bagay, kahit yung cellphone na tigwa 100,000, isang bagsak lang yan, wala na. Kaya anong kailangan? Mag-impok tayo sa kaharian ng langit. Meron nga ako itinuro din sa mga kagabi. Magkaroon kayo ng 3 banga sa buhay nyo. Kapag kumita kayo, ginawa ko po kasi bangko, ATM, wallet. Sa atin po kasi mga Kristiyano, dapat 4 eh. Hindi po ba? Dapat 4 eh. Ano po yung pang-4? Yung ikapu natin. Kapag kumita ka halimbawa ng 1,000 at ikapu ka, 100, makitira 900. Itabi mo yung sa wallet ko, nilagay ko yung 500, sa ATM 300, yung 200 savings, na dapat hindi mo nagagalawin yung savings mo, ay anong mangyari. Kasi kung mamaya, meron ka ng savings, tapos, ay ganda nitong savings. Meron naman akong savings, tuloy ko, total makakapulot naman ko. Hindi po ganun dapat. Dapat firm foundation yung gagawin mo, yung decision mo, dapat tama. Kung gusto mo umunlad. Kasi po, sabi ko nga, maraming umuwi sa Pilipinas, pagdating sa Pilipinas, bigo. Mas mahirap pa nung siya bago umalis. Bakit po? Walang ipon. Walang naipundar. Siguro naman sa inyo, wala nang nagsusugal. Usong-uso na sa cellphone yan. Yung pindot ng pindot, nung pala,
Ang daming inuubos na pera. Ganyan po ang ginagawa ng sanlibutan ngayon. Di po ba? Lagi nang lumalabas dun sa cellphone ko, Bigo. Sabi ko, ano ba yung Bigo? Buti na lang nagtanong ko dun sa kapitbahay namin. Hindi ko din, kasi sabi ko, huwag kang mag-pindot ng link. Sabi niya, Pastor, yung Bigo, yung mga ano yan, mga dating, mga panoorin na malalaswa, may makipag-date ka. Ganun yung, mas malalaswa pa doon. Sabi ko, ganun ba yun? Yung pala, yung isang inaanak ko, nanonood siya. Kaya pala, dahil intimate friend ko siya, lumalabas din sa account ko. Mag-join ako. Alam niyo, ang gawa ng mundo, kapag mahina tayo sa pananampalataya, madadamay na tayo. Makakakonquer niya tayo. Yung kaisipan natin, parang okay na. Kasi nag-iisa lang ako, nalulungkot ako. Kaya ang kailangan talaga mga kapatid, katulad ng ating pinag-aaralan, habang may pagkakataon, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Kasi yan lang ang lakas natin. Yan lang ang sandatang ibinigay sa atin ng Panginoon na may pananampalataya para tayong magtagumpay. Bakit po? Ang Panginoong Yesus, nang siya'y bumaba rito sa lupa, ano po? Lagi siyang nasa ilang. Kapag wala siyang ginagawa, wala siyang speaking engagement sa mga tao, nandun siya sa ilang. Nakikipag-usap sa Ama. Ganon din tayo dapat mga kapatid. Kung wala kayong ginagawa, magkaroon kayo ng oras. Sabi sa panagoy, sa Colossus 4:2, masigasig tayong manalangin na may pasasalamat. Kasi po yun ang dapat na sandata natin. Kasi bakit po? Kapag may problema ka at ikaw lang mag-isa, ang panalangin ang aabot dun sa problema mo na hindi mo kayang dalhin. Lalo na kung may problema sa Pilipinas at ang pinag-uusapan ay pinansyal. Napakahirap po. O kaya naman, kasi lagi naman pera eh. Pangailangan lagi doon, puro pera eh. Sabi nga doon, money is the root of all evil. Hindi po totoo yun. Yung the love of money, yung pag-ibig dun sa pera. Kaya kung minsan, yung sa Pilipinas kasi, ang tingin ng tao kapag nasa abroad, mayaman eh. Hindi po ba? Ang tingin mo mayaman, kaya parang pag nakausap mo, kamusta ka? O kinat mo, kamusta ka? Ang susunod nun, pwede bang, pautang? O pwede bang, makahingi ng tulong? Hindi po ba? Kaya ngayon, kapag nagsimula ka ng kamusta, ayaw sagutin. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang nais ng Panginoon, mag-depend tayo sa Kanya. Habang may pagkakataon, ayusin natin yung buhay natin. Kasi kukunti na lang ang panahon, kukunti na lang yung nalalabi. Hindi natin alam niyo po, yung tinatawag na rapture ay nangyayari. Amen po ba? Nangyayari na ngayon. Naniniwala kayo? Yung rapture ay nangyayari na ngayon. Ano po? Kasi po one time nasa ospital ako at dinala ko ang aking nanay sa ospital. Sabi ng doktor, rapture. Yung isang pasyente niya namatay na, rapture na. Ibig sabihin, kapag tayo'y namatay, rapture ka na. Marami ngayon, nasabi nga ni Pastor Gina, marami dun sa lugar nila ang naa-aksidente at patay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kaya nga minsan naitatanong, ano kaya Panginoon, yun ba yung rapture na isang araw, pag namatay ka, harap ka na sa Panginoon. Sabi doon sa Hebrew 9:27, pagkatapos ng kamatayan ay pagbuko. Hindi po ba? Pero sinasabi rin sa salita ng pagdating niya, lahat ng kanyang anak ay kukunin at ang mga namatay ang gunahin. Hindi po ba? Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, sabi dito, paano natin pahalagahan yung pananampalataya, paano natin pahalagahan yung kaligtasan, nakamtan natin. Kung wala kayong panahon magbasa ng Biblia. Amen? Sino po ba may palang Bible? Para pagbalik ko, pabibigyan ko ng Bible. Ang Bible. Yan, ay nakikinig. Mag-libre ka mga
Huwag po kayong mahiya pag wala kayong Bible. Nakakabili nga kayo ng mamahaling gadget, Bible, wala kayo. At lagi niyong panatilihing magdala ng Bible. Bakit po? Ano man ang mangyari, meron kang salita ng Panginoon na dala-dala. Sabi natin, buhay at makapangyarihan, parang tabak, pero nando sa loob ng bahay. Inaalikabukan, nagkakaroon ng sapot ng gagamba. Sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen. Pero hindi ka naman nananalaw. Mga kapatid, ito po ay isang wake-up call. At ang nais ng Panginoon, lahat tayong kanyang mga anak ay patuloy na lumapit sa kanya. Kasi may binabanggit pa rito sa pinag-aaralan natin sa Isaiah. Ano pa po yung sinabi? Isaiah 55. Doon sa verse 7, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong ito. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Alam ng Panginoon ang mga ginagawa natin. Pero merong binanggit dito sa sa Hebreo 4:1 and 2 po. Anong sabi sa Hebreo? Gutom na po ba kayo? Sabi Hebreo 4. Nakita na po? Hebreo 4:1 and 2 sabi, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, amen, nananatili pa po yung pangako ng Diyos at panghawakan natin, na tayo makakapasok sa kapahingang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sa pagkatulad nila ay napakinggan din nila natin ang magandang balita. Ano sabi? Ngunit hindi nila napakinabangan o pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap na may pananampalataya. Pwede pala yun na umaatin kayo dito, hindi kayo naniniwala, nananampalataya. Bakit po? Halimbawa po, example natin sa pananampalataya. Halimbawa, ang ating sister ay nagpe-pray at i-attend siya ng isang gawain. Paglabas niya sa kanilang bahay, ay nakita niya na maitim ang ulap. Sabi niya, Panginoon, pupunta po ako sa gawain, nanalangin siya. At naniniwala ako na hindi uulan hanggat di ako nakakarating doon sa lugar na pupuntahan ko. Nung siya'y bumaba sa bahay, bigla siyang napahinto. Ang ginawa niya, bumalik, kinuha yung payong at bumaba. Pananampalataya po ba yun? Ano po? Nakita niya na maitim ang ulap. Tapos nalalangin siya na hindi uulan. At nang siya'y bumaba na doon sa baba, huminto siya, nag-isip, umakyat uli sa taas, kinuha yung payong, at siya'y umalis. Pananampalataya po ba yun? Amen. Hello! Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Inaantok? Ulitin ko po yung tanong, pananampalataya po ba yun? Yun ang sinasabi ko po, tayong mga Kristiyano. Yung pananampalataya minsan natin nagwe-waver. Hindi natin pinahalagaan yung pananalangin natin, yung faith natin. Kasi alam niyo po, sabi sa Panagay 3:37, walang anumang bagay na nangyayari na walang pahintulot ang Panginoon. Mabuti man o masama, nasa kanyang kamay yung pagpapasya. Kung umulan man yun, meron siyang gagawing paraan, meron siyang gagawing dahilan para ikaw ay makapagpatuloy. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Sa paglilingkod nyo, sa trabaho nyo, kung ayaw kayong payagan na umatin, kung meron mga sagaban, panalangin nyo. At isang araw, sasagutin kayo, una, nakatingin ang Panginoon sa puso't isipan natin. Ang nais ng Panginoon, ituunan natin lahat sa Panginoon. Hebreo 12:2.
Ituunan natin ang ating paningin sa Kanya kasi malapit na siyang dumating. At ang nais niya, lahat tayo na naririto ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yun naman ang talaga ang mandato natin, yun talaga ang nais natin. Na kapag dumating na yung araw, kasama tayo ng Panginoon. Kaya lang tanong, paano yung mga mahal natin sa buhay? Nasabihan niyo na po ba sila? Nasabihan niyo na po ba sila na mayroong Kristo na namatay sa krus sa Kalbaryo para sa lahat sa ating mga kasalanan? Nabanggit na ba natin? Hindi po ba? Mga kapatid, kukunti na lang ang panahon. At ang nais ng Panginoon, lagi tayong mag-depend, kaya nga ipinadala niya ang banal na Espiritu. Para meron tayong kaagapay, meron tayong katulong, merong magbibigay sa atin ng lakas, ng pag-asa. Kaya lang kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, at kapag umaattend ka pa ng service, inaanto ka, o kaya naman nandito ka nga, nandun naman sa labas yung isip mo, wala yun. Kaya nga mga kapatid, isang paalala, sabi ko sa sumunod na versikulo, talikuran na natin yung mga gawa nating masama. At lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya, na may pag-asa, na itatawid tayo sa anumang sitwasyon. Kasi po, sa aming pong pamilya, wala sa aming may trabaho. Ang aking asawa ay pastora, kilala si Pastora Rebecca. Tapos ang aking panganay na dapat ay, siyempre bilang isang magulang, pagka matanda ka na, meron kang kahalili. Kaso si Pastor Micah ay binigay namin sa Panginoon dahil unang anak namin panganay. Ang naitoon kay David, kay Pastor David. Kaso si Pastor David nung papunta na rito, ay hindi pinayagan ng Panginoon at sabi na magpastor din. Wala kaming tinatanggap na 13 o 15 o 30 sa isang buwan na sweldo. Pero alam niyo, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Ang magtiwala sa Panginoon, alam niya ang pangailangan natin. Kahit hindi mo sabihin, alam ng Panginoon. Alam niyo po yung bago po pumunta rito, meron po kasi yung sasakyan sa sentro, yung Hilux na ginagamit sa sentro. Nitong nakaraan ay ibinigay na kay Pastora Davy para sa pagmibisyon na ang nagdadrive ay si Pastor Micah. Kami po ay puro pastor. Wala kami man tinatanggap, pero nakita namin hindi nagpabaya ang Panginoon. Ang nais lang pala ng Panginoon sa atin, magpatuloy tayo sa Kanya at Siya na yung bahala sa mga bagay na kailangan natin. Kaya lang iba-iba po ang pagkatawag. Tinawag kayong magtrabaho, tinawag kayo na mag-provide sa pamilya nyo, gawin niyo yung pinakamabuti nyo. Kaya lang meron ako sinasabi na kailangang magtabi din kayo. Amen? Magtabi rin kayo, hindi lahat kailangang ubusin. Kailangan din magtabi kayo kasi pagkatapos nyo ng taon dito, kamukha yung mga iba na 12 years lang, uwi na. Pagdating sa Pilipinas, paano na? Kailangan nakaredy rin tayo. Kasi ang nais ng Panginoon, yung nilalakaran natin, na kasama siya, tutulungan niya tayo. Gagabayan niya tayo kapag tayo ay manampalataya ng totoo at may pag-ibig sa Kanya. Sabi po dun sa 1 Peter chapter 4 verse 2 and 3. Hanggang ano pa gusto ba tayo? 11:30. 12 po. Ano po sabi din sa 1 Peter? First chapter 4. Nakita na po? Amen. Ano sabi? Hindi na siya sumusunod sa masamang ugali, hindi sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Sa akin po kasi iba, sabi rito, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa pagnanasa ng laman. Sabi doon sa 3,
Sapat na ang panahong inaksiyan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hindi, ano yon? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, mamuhay na tayo na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapat na yung panahong inaksaya natin. Yung mga panahon na wala tayong panahon sa Diyos, na panahon na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, panahon na hindi tayo nananalangin, na panahon na hindi tayo nag-share ng kalooban o word ng Panginoon. Sapat na yung panahon. O kung meron mga anak na walang respeto sa magulang, panahon na para ayusin natin yung relasyon natin sa ating mga magulang. Kung meron ka mang galit, kasunod ng binabanggit ng ating kapatid, oo, 7 years na hindi nakita, may mga nangyari, may mga, o ano man yung nangyari na nakakasakit ng damdamin. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, sabi nga ng katabi ko kanina, nakakita siya ng pera. Pero dahil binago na siya ng Panginoon, kasi kapag nakapulot ka pala ng pera rito, nakakita ka, huwag mong dadamputin. Hindi po ba? Kahit malaking halaga yan, kahit bracelet yan, o anumang alahas yan. Kasi may CCTV. E paano kung walang CCTV? Ang sagot niya ay, binago na ako ng Panginoon. Di po ba? Binago na siya ng Panginoon. Na anumang sitwasyon, nakita niya. Sa Pilipinas po, hawak mo yung cellphone o nasa bag mo, nawawala. Pero dito, maiwanan mo, balikan mo natin para. Dahil, sabi ko nga, pwede palang disiplinahin ng mga Pilipino. Hindi ko dinagaw ng Pilipino kasi yun ang nakagalian doon, yung trend sa bansa natin. Merong isang nag-prophecy, ang korupsyon sa Pilipinas ay nakalukob na parang maitim na ulap. Paano natin mawawasak yan? Kung sama-sama tayong mananalangin. Sabi nga doon nakaraan ay nabalita na nung May ay darating na yung lindol na the big one sa Pilipinas. Marami ang natakot. Yung IAI na nagsabi na magkakaroon ng matinding lindol, puputokan mo yun ang tayo. Bakit hindi nangyari? Kasi maraming mga Kristiyano ang nanalangin at dininig ng Panginoon. Kaya lang, ang sabi dito sa binasa natin, mangyayari yun. Kaya lang nabibinbin o hindi pa nangyayari dahil marami pang mga Kristiyano. Ano sabi kay Abraham? Ang nakausap niya ang Panginoon, gugunawin ko ba ang Sodoma at Gomorrah? Ay sabi niya, o gugunawin ba kung mayroong 50 na tao na mananampalataya? Hanggang dumating sa 10. Kaso wala pa rin natagpuan. Kaya nangyari. Pero kung mayroong 10 na mananampalataya, hindi naman magugunaw sa Sodoma at Gomorrah. Pero dahil walang natagpuan, ganun din ang nangyari sa Pilipinas. Dahil marami ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos ang nananalangin, nagkakaroon ng panahon ng devotion, nagkakaroon ng mga revivals. Kaya hindi pa dumarating, merong pumitigil ng mga anghel. Kaya lang darating, katulad ng kamatayan. Kapag oras mo na, oras mo na. Kahit malakas ka, wala kang sakit. Kahit mayaman ka, kapag oras mo na. Kaya nga sabi rito, habang may pagkakataon, hindi natin hawak ang buhay natin, mga kapatid. Maaring paglabas mo, o kaya meron kang pipuntahan. Huwag nawa. Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi natin hawak ang buhay natin. May mga tao na naglalakad lang, walang sakit, namamatay, na aksidente. Meron naman na may sakit na, grabe na yung sakit niya, hindi mamatay-matay. Binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon para makapagpakilala at makapagbago. Hawak ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. At ang nais ng Panginoon, mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kung yung mga bagay na kahinaan natin, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Yung mga bagay na ninanasa natin, pinapanalangin natin, na hindi pa binibigay ng Panginoon, kung kalooban niya, ibibigay niya, at kung hindi, magbago ka na ng panalangin mo.
Sasabihin naman na sa iyo ng banal na Espiritu na hindi yan ang kalooban mo. Hindi yan ang gusto ko para sa iyo. Itutuwid ng Panginoon ang buhay mo. Oo, sabi dun sa Jeremiah 29:11, hindi tayo masasaktan. May mga plano tayo, meron tayong minanasa, meron tayong gusto. Pero, ang sabi ng Panginoon, kung susunod ka sa akin, hindi ka masasaktan. Kung di sa simula lang mahirap, pero pagdating mo sa kalagitnaan at dulo, may pagpapala. Merong kagalakan. Panahon na para gumising tayo. Sapat na yung panahon inaksaya natin. Kaya habang may pagkakataon, manalangin tayo. Lumapit tayo sa Panginoon na may pusong tapat at nagnanasa na maglingkod sa Kanya sa paanong paraan. Pag-attend nyo sa sarili nyo, sabi nga, kanya-kanya ng kaligtasan, magbasa lagi kayo ng Biblia. Sabi po, magbasa. Pagkabasa, tapos na. Hindi po, sabi sa Joshua 1:8, meditate day and night. Doon po magkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pag mineditate mo day and night, kapag nasa loob ka ng sasakyan, nasa opisina ka, nasa trabaho ka, minimeditate mo yung salita ng Panginoon, magkakaroon siya ng kapangyarihan. At yung ninanasa ng puso mo, ibibigay niya surprise. Gusto niyo po ba yun? Nasain natin laging lumapit sa Panginoon na may kababaang loob, na may pagtitiwala, may pananampalataya. Dahil lahat ng bagay po ay mawawala. Lahat ng bagay ay kukupas. Lahat ng bagay ay magbabago. Laki na po ng pinagbago ng mundo natin. Dati, pag nanood ka doon sa TV mo, hindi po pa, pa-adjust ng pa-adjust hanggang ngayon. Yung cellphone, yung TV mo, nasa cellphone mo na. Maging sa pagkain, dati magigisa ka. Sibuyas, bawang, ngayon, instant na. Pati yung pagkain, eat all you can. Ang problema sa eat all you can, lahat tayo, pag kumain, kung 500 yun, pinupuno natin hanggang dito yung ano natin. Kaya nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi niyo po ba alam napakana ng kaawayan? Kaya marami po may sakit ngayon. Bakit po? Pag sinabing sa biking, kumain kami, yung mga sukol, yung alimango, ang mga Pilipino pa naman pag nakakita, kulang na lang 1 kilo yung kukunin para masuk. Yung 1,002 kasi ang bayad eh. Yung lechon, kulang na lang na 1 kilo yung kainin. O pag uwi sa bahay, high blood. Hindi ko ba? Yung gluttony, lumalabas po. Kala natin hindi kasi binayaran ko yun. Pero yung espiritu ng gluttony naman po. Hindi po ba? Ang laki na po ng pinagbago ng mundo natin. Sa susunod, mga lumilipad na sasakyan na siguro makikita natin sa Himpapawid. Nanonood kayo ng ano, di ba? Yung dati ang susuntukan ay tao, ngayon mga robot na. Ang naglilinis ng bahay ay mga robot na. Patindi ng patindi. Pati yung relos natin, pwede kumuha ng blood sugar, ng BP natin. High-tech ng pa-high-tech. Nagbabago man ang mundo, pero hindi nagbabago ang panukala ng Panginoon. Isang araw, dadalhin niya tayo dun sa bayan mo natin. Kaya ang sabi niya, habang may pagkakataon, hanapin natin siya. Habang may pagkakataon, manalangin tayo, habang nakikinig pa siya. Kukunti na lang ang panahon. Mga kapatid, ito yung isang paalala. Gaano man yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, gaano man yung paghihirap niya, yung itiniis niyang sakit, mawawala ng kabuluhan yun kung hindi natin pahalagahan yung kaligtasang tinanggap natin. Sayang lang yung ginawa ng Panginoon kung impyerno rin pala tayo. Alam naman natin, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Walang langit, impyerno. Sinasabi nila merong purgatorio, wala po yan. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Ang nais niya, ayusin natin ang ating buhay, baguhin natin yung pamumuhay natin, maging tayo sa salita ng Panginoon, masunurin. Kaya lang, anong susundin mo kapag hindi mo binabasa ang kanyang salita?
Meron po ba kayong natutunan? Amen. Sige po, mara tayo po. Hallelujah. 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 Gamitin natin yung pagising sa umaga. Hallelujah. Kilala po kayo ng Panginoon. Alam niya ang mga ginagawa niya ng pag-ibig. Walang maitatago sa Kanya. Manalagin na tayo manahimik. Siyasatin natin yung ating sarili. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Na ang puso't isipan namin, Panginoon, ay maitong na sa inyo. Hindi sa sarili namin lakas. Hindi sa sarili namin kakayahan. Sa posisyon, Panginoon, hindi. Lahat kami ay pantay-pantay sa inyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, kung meron man kami mga lihim na kasalanan ginagawa, mga bagay, Panginoon, na akala namin tama. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. The Holy Spirit, alam ko kung narito kayo. Nararanasan namin kayo. Tulungan mo kami, Panginoon.
nakinig sila, Panginoon, at nailagay sa pinakamatabang parte ng kanilang puso ng salita. Babaunin nila ang kapayapaan, Panginoon. Pero kung hindi nila ito ginawa, Panginoon, kabagan niyo nga po sila. Hallelujah, Jesus. Lord, malapit na po kayong dumating, Panginoon Jesus. Dalangin ko po, patuloy na pakatagin niyo ang iyong mga anak sa lugar ng Lucho, Panginoon. Alam niyo ang kanilang mga pinagdaraanan, ang mga motibo nila, kaya sila nakapunta rito, dakilang Diyos. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagtatrabaho, dakilang Diyos. Bigyan niyo nga po sila ng mga katuruan, karunungan, kaalaman, Panginoon. Kung paano nila, dakilang Diyos, mapapamahalaan ang kanilang sarili. Hallelujah, Jesus. Ilayo sa mga tao na hindi maganda ang pag-iisip. Patuloy na makakalagan ko ang espiritu ng pag-ibig sa bawat pamilya, pagtutulungan, pagbibigayan, pag-uunawaan, Panginoon. At kapayapaang nagmumula sa inyo ay mailagay nawa sa puso ng bawat isa, bawat pamilya, na hindi nila kapiling sa oras na ito. Maabot niyo, dakilang Diyos. Ang dalangin namin, Panginoon, sa aming Pastor Joey, dakilang Diyos, na itinalagan niyo sa lugar na ito. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalamang nagmumula sa inyo, na sa panahon na kung dumarating ang kaguluhan sa kanya, patuloy na yakapin niyo po siya ng inyong kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. Patuloy na lakas, patuloy na revelasyon, Panginoon, sa inyong mga salitang ibigay niya sa gayon din ang bawat isa. Nagre-release ako ng pagpapala, Panginoon. Binibless ko ang bawat isang naririto. Yung mga tumutugtog, sumasayaw, yung mga nag-MC, Panginoon, nakikinig. Ay pagpalain nyo, nakilang Diyos. Hindi lamang, Panginoon, sa mga material na bagay. Higit sa lahat, sa spiritual, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo. Sige nga po, purihin natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Sa inyo po lahat ang Panginoon. Sa inyo po lahat ang pangalan. At ang pangalan niya sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen po. Binabalik ko na po sa lahat. Hallelujah. Patuloy po tayong tumayo. Bigyan ng pasasalamat, papuri ang ating Diyos ng buhay dahil binigyan niya tayo ng katagumpayan sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos, sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa patuloy kaming nagpapasalamat, O God, sa katagumpayan na iyong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain sa umagang ito. Hallelujah! Salamat sa paglukop ng banal na Espiritu sa umagang ito. Hallelujah. Salamat, O God, sa iyong mga salita na iyong ibinahagi sa umagang ito. Salamat, O God, sa pagpapaalala muli sa amin. Salamat, O God, sa iyong mga salita na hindi lang manatili sa aming puso at isipan. Patuloy namin ipinapanalangin, O God, at i-manifest in our life, O God, makita nawa sa aming mga buhay ang pagbabago, Panginoon, na yung hinahangad sa aming mga buhay, O God.
Hallelujah. Hindi lang manatili ang iyong mga salita sa amin, O God, bagkus ito'y may bahagi rin namin ang kabutihan mo, ang kaligtasan, Panginoon, na yung pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Salamat, O God, sa pagpapaalala muli sa amin dahil lamang sa iyong habag, kaya kami nakakapagpatuloy, O God. Kaya patuloy kaming lalapit, hindi lang sa umagang ito, Panginoon, bagkus sa nananatiling pagkakataon ng aming buhay dito sa mundo, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong anak na ginamit, aming mahal na pastor, Eduardo Quijada, O God. Patuloy kong dalangin, O God, sa pananatiling niya dito sa bansang Taiwan, sa pagbibisyon niya, O God. Patuloy niyo siyang samahan, O God, gabayan, pagpalain, O God, hindi lang sa material, O God, kundi sa karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na may bahagi pa niya ang kabutihan kanyang naranasan patungkol sa inyo, O God. Salamat, O God, at patuloy kong dalangin na i-bless niyo rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya sa kanilang pagmimisyon, ang kanyang asawa at kanilang mga anak, O God. Patuloy na magamit ang kanilang mga buhay, O God, na sa pagpapalaganap pa, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang salita, Panginoon, sa mga tao. Salamat po, God. Salamat din po, Panginoon, sa aking mga kapatid. Patuloy mong dalangin ang iyong pag-iingat, pagsama, paggabay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O God, sa buong linggo muli na yung pinagkaloob sa amin, at patuloy namin iaasa sa iyo, Panginoon, ang susunod pang mga linggo, mga buwan, mga taon na aming pananatili dito sa bansang Taiwan, O God. Salamat po, O God, sa katagumpayan. Salamat sa pagsama. Salamat sa iyong mga salita. Higit lalo, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, habag at biyaya na iyong pinaranas sa umagang ito. Sa inyo pong lahat ng papuri at pagdakila, ito pong aming samot dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tapos ito yung ating gawain. Tayo po'y muli magkamayan.